Magandang hapon po. Pinabulaanan ni GMA Consultant for Radio at 24 Oras anchor Mike Enriquez ang lumabas na ulat sa Philippine Daily Inquirer ngayong araw. Base sa artikulo, tumanggap di umano si Enriquez ng cash gift mula sa itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Kabilang din sa mga tumanggap umano ng pera mula kay Napoles ang broadcaster si Corina Sanchez at iba pang kilalang media personality. Pero mariin din nila itong itinanggi ang paratang na ito. Nakatutok si Rida Reyes. Sa lumabas na ulat ng Philippine Daily Inquirer ngayong araw, ilang personalidad sa radyo at telebisyon ang pinangalan na nakatanggap din umano ng cash gifts mula sa itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Galing daw ang ipinamigay na pera sa bank accounts ng mga peking non-government organizations ni Napoles na idinadawit sa scam. Lumabas daw ang mga pangalang ito at ang perang kanilang natanggap sa disbursement files ng whistleblower na si Ben Hurluy mula 2004 hanggang 2008. Ang ilan raw dito ipinadaan at tinanggap umano ng dating television director na si Mon Arroyo. Kabilang sa mga dumaan umano kay Mon Arroyo ang 50,000 pesos birthday gift para sa broadcaster na si Corina Sanchez noong October 5, 2004. May 50,000 pesos din nakasaad sa disbursement entry ni Luy para naman daw sa broadcaster na si Mike Enriquez noong September 29, 2004. Pero iginigiit ni GMA Consultant for Radio at 24 Oras anchor na si Mike Enriquez, walang katotohanan ng impormasyong lumabas sa Philippine Daily Inquirer na nagdadawit sa kanya bilang isa sa taga-media na tumanggap umano ng pera mula sa mga bogus na NGO ni Janet Lim Napoles. Di raw niya personal nakakilala si Napoles o sino mang kaanak nito at wala rin siyang tinatanggap na anumang cash gift mula rito gaya ng napaulat. Makahalong galit dahil hindi totoo, nakangagit. Hindi totoo. Tsaka halong lungkot din na bakit gagawin ito sa isang katulad ko na wala namang ginagawa. Labag yun sa hindi pwedeng isang anchorman at isang mamamahayan na matanggap ka ng pera kay regalo man yan, kay suhol man yan, kay ano man yan. Ipinakita niya sa GMA News ang kopya ng listahang naging basihan umano ng PDI. Matagal na raw niyang kakilala si Mon Arroyo na dating direktor ng MEL-NJ pero dekada na raw mula nang huli silang magkita. Agad daw niyang tinawagan si Mon para klaruhin ang issue at pumayag naman itong maglabas ng sarili niyang affidavit para linisin ang kanyang pangalan. Iginagalang daw niya ang artikulong inilabas ng PDI pero di niya raw maintindihan kung bakit kailangang ilabas kaagad ang isang artikulo base sa isang dokumento na wala namang basihan kung totoo. Alam kung hindi totoo dokumento, walang pirma, sabi lang galing daw sa file ni Ben Hurluy. Pwede kitang pakitaan ng napkin. Sabihin ko sa'yo, galing to sa file ni kung sinong Procopio. Madaling kumalikot ng kahit anong papel, ng kahit anong dokumento. Madaling magdagdag, madaling magbawas. Di ba? Isa lang yung listahan so far na may pirma. Yung kay Napoles na binigay kay De Lima. Sa kabila ng isyong nagdadawit sa kanyang pangalan, tiniyak ni Enriquez na hindi magbabago ang paraan ng pamamahayag na walang kinikilingan at pawang katotohanan. Kokonsulta raw siya sa abogado para malaman kung ano ang pwede niyang maging legal actions na naaayon sa batas. Handa rin daw siyang humarap sa anumang investigasyon para patunayang walang katotohanan ang isyong ito. Bukod sa mga nabanggit, may 30,000 pesos din umanong ibinigay kay Mon Arroyo para sa isang dang na umano'y taga GMA 7. Nakatanggap din umano si dating DJ Bon Vivar ng 10,000 pesos na ipinadaan din umano kay Mon Arroyo. Nakatanggap din daw ng aabot sa 715,000 pesos mula sa mga deposit accounts ng Napoles NGOs ang mga radio announcers na sina Deo Macalma at Ray Pacheco. Sa ibang entry, nakatanggap umano si Mon Arroyo ng nasa 321,686 pesos bilang retainer's fee para sa media. Sakop nito ang pulong sa isang Eric ng Abante Tonight at representation expense para kay Lucy Cruz ng probe team. Ilang empleyado ng ilang politiko ang nakatanggap din umano ng pera. Kabilang dito ang staff ni Senator Bong Revilla na si Attorney Richard Cambe noong October 13 to 15, 2008. Noong 2008 at 2009 naman, may natanggap ding pera si Jen Corpus na media consultant ni Vicente Soto III na hindi pa senador na mga panahong iyon. Sa dulo, sinabi ng artikulo na nakuha nila ang files ni Luy mula sa isang hard disk. Ibinigay raw ito ng mga magulang ni Luy at dati nitong abogado na si Levito Barigot noong bumisita sila sa tanggapan ng Inquirer noong April 27, 2013. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras.